sama-sama sa TV Free Pamilya. I was a heavy smoker and na-infect ako ng TB bacteria ng ganun kadali because my immune system is not as strong as it used to when I am not yet smoking. My name is Miguel Noel. I'm 41 years old. I am married with one child and I currently work as a banker. Nalaman ko po na meron akong tuberculosis noong 2012. Nagkaroon ako ng prolonged cough and occasional fever. So nagpa-check up ako nun sa hospital and the x-ray result showed na naging positive ako sa TB. So that's where it all started. Because yung pag-smoke kasi, it weakens your immune system. And kapag nag-weaken yung immune system mo, you are prone for infection. And na study shows din naman na yung mga tao na smoker is nagiging more vulnerable sila for any type of infection, including infection ng TB bacteria. And that's probably the toll on me na I was a heavy smoker and na-infect ako ng TB bacteria ng ganun kadali because my immune system is not as strong as it used to when I am not yet smoking. Pasyente na may tuberculosis na heavy smoker, malaki ang risk factor nito. No? Bakit? Kasi ang paninigarilyo, nagdudulot ito or nakasisira ito ng baga. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ciliary dysfunction. Ano ba yung cilia? Ang cilia ay mga maiiksing hair-like structures yan sa tubo or daanan ng hangin patungong baga. So, ano ang function ng cilia? Siya yung nagba-brush off or nagtatanggal ng mga mikrobyo na dumadaan dito upang ma-prevent ang infection. So, kung may ciliary dysfunction, ang nagiging problema natin dito or ang epekto nito sa immune system ay matindi. Pinabababa nito ang immune response. So, humihina ang resistensya ng isang tao. Gayon, ang end effect nito, nagkakaroon sila ng predisposition to infection, particular na ang tuberculosis. Now, tungkol dito sa paninigarilyo, hindi lang active smokers ang maaaring maging predisposed or risk factor for TB. Pag sinabi nating active smokers, sila yung mga naninigarilyo mismo. Meron din tayong second-hand smokers or yung mga passive smokers na kung saan napapalibutan ng pasyente ng mga taong naninigarilyo. So, pareho lang, whether active smoker ka or passive smoker ka, predisposed ka or may risk factor ka na magkaroon ng infection. Hindi lang yon, ano? Ang paninigarilyo din ay nagdudulot ng problema sa completion ng treatment, dun sa paggaling ng taong may TB, and even yung dun sa relapse rates among patients na may pulmonary tuberculosis. Fortunately for me naman, I was surrounded with people na alam nila yung illness or at least may idea sila na ang TB ay nagagamot at hindi naman siya ganun kabilis makahawa. So, hindi naging challenge sa akin na i-overcome yung fear na yon because I did not experience it firsthand. And siguro lang for the public, it's very important na aware din tayo kung ano talaga yung TB na illness para makatulong tayo indirectly dun sa mga taong nag-go through the process of treatment. Para healthy lungs, consult tayo sa ating healthcare workers.